Maraming salamat sa pagtulong mo sa akin sa paghahanap ng damo. Uwi na ako. Naghihintay pa rin ang asawa ko sa bahay. Ika-64 na beses. Muling harap. Ginoo Zhao. Ipinapakita ng hula. Tiyak na tayo ay itinakda ng langit. Hindi kayo talaga ang para sa isa't isa. Maghihiwalay din kayo. Ako at ang aking asawa ay kasal na ng 3 taon. Pero magalang pa rin kaming nag-uusap. Huwag mong sabihin iyan, Ginoo. Ginoo, mailiham mula sa kabisera. Iniluluwal kayo ng emperatris. Mabilis na umuwi sa Beijing. Ayan, Gil. Zeo, magkikita pa rin tayo. Naliwanagan ang prinsipe sa cute na ito. Ako lang naman ay nagsasabi sa kanya na magka-abort. At ngayon ay gusto pa akong alisin sa posisyon. Ngayon, si Zhaolin lang ang may kakayahang mapanatili ang huwarang palasyo. Ginoo, ang general ay nagbitiw na ng armas at bumalik sa pagiging ordinaryong tao. Talagang nais niyang bumalik sa kabisera. Noong araw, ginamit ni Zhaolin ang kapangyarihan ng 200,000 sundalo para mapakasal sa trono ng prinsipe. Gaano niya ako kamahal. Ngayon, kailangan ko lang siyang sabihan na ang prinsipe ang nagpasakit sa akin. Siya ang maliit na cute na nagdulot sa akin ng pagkalaglag. Kapatid Lin, tiyak na susunod sa akin pabalik sa kabisera upang ipaglaban ang aking karapatan. Sino? Ikaw ang katulong ni Kuya Lin. Ako ang asawa ni Zhaolin. Hindi ito possible. Nangako si Kuya Lin na hindi na siya mag-aasawa sa buhay na ito. Ano man ang narinig mo kanina, ay itigil mo ang pagsasalita. Lunukin mo sa tiyan. Kung hindi, hindi mo kayang pasanin ang mga kahihinatnan nito. Sadyang ikaw ang nagdudulot ng kapahamakan sa mga anak ng hari. Pinapabaligtad ang katotohanan. Naisip mo na ba, kung sakaling mabuking ang bagay na ito, maaaring madamay ang iyong asawa. Pwede mong sabihin kay Kuya Rin. Tingnan mo siya. Maniniwala siya sa'yo. O maniniwala siya sa akin. Ako at si Rin ay mag-asawa. Siguradong maniniwala siya sa akin. Majest. Bumalik na ang general. John Mi. Bakit ka dumating? Kuya Lin, sa 3 taon na ito, wala kang balita sa akin. Alam mo ba kung gaano ako nahihirapan? Huwag ka nang umiyak. Nasira na ang mukha mo sa pag-iyak. Ang aking asawa at ang prinsesa. Parang isang mag-asawa na napakalapit. Kaya parang ako'y medyo nakakaabala na. Asawa ko. Lian, kapatid na si Lin. Yung babae kanina. Sinasabi na siya ang iyong asawa. Itong cute na babae sa bukirin ay walang ingat na sumusunggab. Ang general na anak ng mayayamang pamilya ay tiyak na hindi mag-aasawa ng ganito. Kababaihang mababa ang estado. John May. Totoo naman. Nagpakasal na ako. Siya si Lian. Ikaw, kapatid na lalaki, Lin. Ikaw pala ay nagpakasal na. John May, huwag ka nang umiyak. Alam mo na, hindi ko kayang makita ang luha mo. Umuwi ka na. Ayoko nang makita ka. Mapagsamantalang alipin. Ang paghampas ni Haring Ina ay biyaya. At bakit ka pa makakatakas? Ginoo. Ang sakit, ang hapdi. Ginoo. Ako ang iyong asawa. Kapatid na Lin, paalisin mo siya. Bumalik ka muna sa kwarto. Zhaolin, mag-asawa tayo. Ganito mo ako tinatrato. Kuya Lin, Prinsip, niloko niya ako. Yung babae, sinaktan ang anak ko. Ngunit hindi iniisip ng prinsipe ang nararamdaman ko. Pati ang pagtalaga sa kanya bilang pangalawang asawa. Nasa mundong ito, ikaw lang mag-isa si Kuya Lin. Nangako ka na noon. Sa buhay na ito, mahal lang kita. Hindi na muling magpapakasal sa iba. Nalaman ko, ang tinutukoy nilang mataas sa lungsod ay ang ganitong matalino at tuso. Nagpapalabo ng katotohanan. Matapos ang pag-alis ni General, Reyna at Prinsesa, maraming nasaktan. Paano magagawa ni Song Zhen yan? John Mi, mag-alala ka.
Siguradong gaganti ako para sa iyo. Tungkol kay Zhoulian, wala akong kasulatan ng kasal sa kanya. Totoo. Hindi ako sigurado sa akin ang prinsipe. Para sa iyo, kailangan kong gamitin siya bilang panangga. Ang ipinangako ko sa iyo. Hindi ako magbabago ng isip. Kaya pala, ang kasalang ito, para sa kanya, ay isa lamang. Kalakaran para sa puso niya. Asawa. Ngayon, sabi ng punong bayan, kailangan ng mag-asawa na gumawa ng kasulatan ng kasal. Bukas, maaari bang magkasundo tayo? Mahal. Halika. Alyan. Alyan. Ang ating pagmamahalan ay hindi kayang patunayan ng ibang bagay. Hindi ba't gusto mong kumain? Gusto mo ng osmanthus cake mula sa Fuji? Bukas, dadalhin kita para kumain. Yung mga akala ko, na malambot na pag-ibig. Ilan kaya ang totoo? Ilan ang hindi? Ayan, Gil. Zeo, totoo ang puso ko sa iyo. Kanina, para sa akin. Ganito ang trato niya sa kanya. Siguradong galit siya. Kung hindi mo siya papakawalan, subukan mong pasayahin. Matagal na siyang mahal ako. Ayaw niyang magalit sa akin. Isa siyang simpleng doktor sa probinsya. Kung mawawala ako, saan ka pa pwedeng pumunta? Ikaw talaga, pagod na pagod sa biyahe. Magpahinga ka ng mabuti. Zhaolin. Zhaolin. Tunay kong pagmamahal sa'yo. Naging dahilan pa nga ng pananakit mo sa akin. Hindi maganda ang pakiramdam ni Meir ngayon. Medyo mabigat ang kanyang mga salita. Isang simpleng pahayag. Gusto bang burahin ang lahat ng aking mga hinanakit at kahihiyan? Si Meir ay pinsan ko. Anak ng pangunahing pamilya ng Hao. Palaging pinalad at minamahal. May mga pinaluhod. Ngayon sa palasyo ng prinsipe, ay nakaranas ng sama ng loob. Kaya ganito ang nangyari. Ang kanyang sama ng loob ay maaari niyang ikwento sa iyo. Paano naman ang sa akin? Dapat ba akong tiisin na lang ito? Hindi naman ito dahil sa kaunting pagdurugo. Palagi ka namang nasusugatan kapag nangangalap ng mga halamang gamot. Hindi ba? Lalo na't, naipahid ko na sa iyo ang gamot. Ano pa ang gusto mo? 3 taon na tayong mag-asawa. Zhaolin, ibibigay ko na sa iyo ang huling pagkakataon. Dito ang aming tahanan. Hindi siya tinatanggap. Paalisin mo siya. Sobra na. Zhoulian, ang kanyang anak ay paunti-unting ipinanganak. At gusto mong paalisin siya. Kayo ay mga babae rin. Bakit hindi mo magawang intindihin siya? Hindi siya nagkaroon ng miscarriage. Narinig ko mismo sa klinika kanina. Sabi niya sa katulong, siya ang dahilan kung bakit nagkaroon ng miscarriage ang concubine. Nagalit ang Prinsipe Regent. Umiwas siya sa kapahamakan. Kaya siya umalis sa Beijing at pumunta rito. Ang bagay na ito ay may kinalaman sa tagapagmana ng trono. Naisip mo na ba na kung ikaw ay kumilos ng padalos-dalos, maaaring makapagdulot ito ng kapahamakan sa iyo at makasama ang mga tao sa paligid mo? Si Meir ay likas na mabait at tapat mula pagkabata. Hindi ako kailanman magsisinungaling. Ikaw naman, akala ko noon, ikaw ay galing lang sa probinsya. Pero mabait ang ugali. Hindi ko inasahan na matutunan mo rin ang mga kagaya ng mga babae sa likod bahay. Maruming paraan. Akala ko'y malamig ka at walang pakialam. Hindi mo alam kung ano ang pag-ibig. Hanggang sa araw na ito, naintindihan ko. Hindi ka pala bato ang puso. Kundi ang puso mo ay mayroon ng ibang tao na dahilan para sa ganito. Tao na may 2 mukha at 3 talim. Bingi sa mata at bulag sa puso na kahit ang sinasabi ng iba ay hindi na marinig. Zhoulian, sobra akong nagmahal sa iyo. Sa mga araw na ito, na nagbigay daan sa iyo, upang patuloy na siraan si Meir. Gabi na, nasa ulan ka nag-iisip. Kailan ka magrereklamo? Kailan ka babalik? Gusto mong paalisin ako. Zhaolin, ngayon ay sobrang walang pakiramdam. Ako ang kasalukuyang general ng pagsakay. Kung hindi ka pa rin marunong, hindi ka karapat-dapat. Huwag mong sisihin ako kung hindi kita maibalik sa Beijing.
Alien. Maligayang kaarawan. Akala ko nakalimutan mo na. Ang kaarawan ni Alien. Kung nakalimutan ko man, talagang karapat-dapat sa kamatayan. Gusto mo ba? Gusto ko. Zhaolin. Ikaw ang unang nangloko. Ikaw ang nagtakip. Ikaw ang hindi karapat-dapat sa akin. Tara, tingnan natin. Nakamali ba siya? Aalis na ako. Kuya Lin, kung may mga patakaran, dapat ay maging matigas. Kung magiging mahina ka kahit isang beses. Sa susunod, hindi na alam ang taas ng langit at lalim ng lupa. Kung sakaling bumalik siya sa kabisera, na ganito ang kanyang kawalang galang. Paano siya makakatayo sa kabisera? Hindi ba't mawawalan ka ng mukha? Mukhang ang babaeng iyon ay talagang nasa puso ni Kuya Lin. May karapatan ako. Hindi pwedeng mangyari yun. Si Brother Lin ay sa akin. Huwag ka nang magpanggap na patay. Hindi magpapakita ng awa ang general. Tingnan mo naman ang kahirapan mo. Yung suot mong damit, mas maganda pa nga ako sa'yo. Hindi ako kawawa. Lahat ng suot at gamit ko ay tapat na pinaghirapan. Hindi katulad mo. Mula sa buto hanggang sa dugo. Lahat ay naging alipin. Iyan ang talagang kawawa. Ikaw, maghintay ka sa akin. General, si Qiangi. Zhou, paano? Si Qiangi. Zhou ay hindi lamang nagkamali, kundi sinumpa pa kayo at ang reyna. Sabi, karapat-dapat na mawala ng bata ang reyna. Ang general ay talagang labis na nananakit dahil sa babaeng ito na hindi marunong makilala sa kabutihan. Kaya ngayong gabi ay dapat siyang magmuni-muni sa labas. Sino man ay hindi pinapayagang papasukin siya. Alien. Mas pipiliin mong maging ganito kaysa aminin ang pagkakamali. Hindi ka pa rin aamin. Wala naman akong pagkakamali. Bakit ako aamin? Bakit iba ka ngayon? May lagnat ka. Mahal na reyna, may masama. Dinala ng general ang babae. Sinasabayan niya itong bigyan ng gamot. Ang ulan kagabi ay napakalakas. Paano siya hindi malulunod? Inang, ang babaeng iyon. Talagang maganda siya. Kung talagang nagmamalasakit ang general, ano ang dapat gawin? Hayaan mo na siyang mawala ng pag-asa. Pakiusap, tawagin mo si Kuya Lin. Sabihin mo na, hindi ako maganda ang pakiramdam. May hangin sa bahay na ito. Nangyaya ako sa lamig. Nanginginig na ako. Dahan-dahan lang sa pag-inom. Baka mabilaukan ka. Marahil, kahapon gabi ay siya lang, na nagpadalos-dalos. Asawa, hindi maganda ang sitwasyon, General. Palaging sinasabi ng prinsesa na malamig. Mahina na ang katawan ng prinsesa. Malakas ang hangin kagabi. Kung siya ay nahanginan, ano ang dapat gawin? Kasalanan ko ito. Mahina na nga ang katawan niya. Nakakatawa. Nagkaroon ako ng isang sandali ng kahinaan. Umaasa na babalik siya sa dati. Zhaolin, ako ang may lagnat. Malakas ka naman sa pang-araw-araw. Walang masama kung hindi ka masyadong natatakpan. Huwag nang makipag-away sa oras na ito. Nakita mo na ba? Ang taong pinakamahalaga sa puso ng general ay ang ating reyna. Mir, mas komportable ka na ba? Aking kapatid na Lin. Ang kumot na ito ay sobrang bigat. Nagmumukha akong walang hangin. Dito ay malamig at sira-sira. Ang sahig ay puno ng butas at magaspang. Kaya't masakit ang paa ko sa paglakad. Madali lang to. Mir, dumaan ka dito sa ibabaw. Kuya Lin, ang bait mo talaga. Naku, tumaas ang lagnat. Hindi pwede.
Kailangan kong uminom ng gamot. Alien. Sumasakit ang dibdib ni Mir. Naalala ko, mayroong kang Guzuyu. Nasaan iyon? Nagamit na. Ang gamot na ito ay pwedeng gamitin ni Mir. Ito ang gamot ko. Ibalik mo sa akin. Hindi naman ito malubhang sipon. Hindi naman ito nakamamatay. Tiisin mo na lang. Julian. Mas pipiliin mong basagin ang mangkok na ito. Hindi ko rin siya papayagang gumamit. Wala ka nang dapat puntahan sa kabisera. Manatili ka sa nayon at magmuni-muni. Para hindi ka pagtawanan ng iba. Ngayon, dadalhin kita sa doktor. Zaolin. Akala ko dati. Ikaw ang isang tunay na bayani. Akala ko. Pero pala ay isang bulag na mata at bulag na puso. Isang taong hindi marunong magpasya kung tama o mali. Sa 3 taon na ito, sa huli, nagkamali ako sa pagtitiwala. Mula ngayon, ikaw at ako. Wala nang ugnayan, tapos na. Ginoo, Allen, huwag kang malungkot. Ang relasyon niya ng asawa mo ay napakaganda. Pagdating niya sa kabisera, siguradong magpapadala siya ng magarang kabayo para sunduin ka at dalhin sa kasiyahan. Hindi siya karapat-dapat na gawing malungkot ako. Ginoo, Allen, anong ginagawa mo? Sayang naman yung nasunog. Hintayin mong bumalik ang asawa mo. Pero anong magagawa natin? Kung sakaling bumalik siya, sabihin mo lang na pumanaw na ako. Bakit? Bakit ganito kabahala ang puso ko? Mir, magpahinga ka muna ng kaunti. Pupunta ako para kunin si Julian. Bagamat medyo matigas ang ulo niya. Pero sa huli, mag-asawa pa rin kami. Hindi ko man siya maibigay ng pangalan. Pero maaari ko siyang bigyan ng marangyang buhay. Karapat-dapat din sa 3 taon na ito. Aking Kuya Lin. Babalik ako agad. Aking Kuya Lin. Mahal na mahal. Nakauwi na sa Beijing. Tiyak na ipaparanas ko sa'yo ang labis na paghihirap. Oh, Yangi. Lian, narinig ko na ang iyong asawa ay isang general sa Beijing. Ano ito? Magpapunta ka bang Hilaga para hanapin ang asawa mo? Narinig ko na maganda ang tanawin at maganda ang mga tao sa Jiangnan. Marami ring halamang gamot. Tamang-tama ito para magtayo ng klinika. Aling bangka? Ito ay papunta sa timog. Paano? Nag-away kayo ng asawa mo. Si Big Brother Zhao ay napakabuti sa'yo. Palaging pumupunta dito sa akin. Binibili ka ng matamis na prutas. Ito ang barko papuntang timog. Sasamahan kita pumunta. Ano nang nangyari dito? Naging ganito ang apoy. Kapatid Zhao. Sa wakas, bumalik ka na. Kahapon sa bahay mo. Bigla ang sumiklab ang malaking apoy. Walang natirang anuman. Naging abo ang lahat. Matagal bago nawala ang apoy. Nga. Alien. Kumusta na si Alien? Hindi nakataka si Alien. Nang makita namin, napakalaki ng apoy. Hanggang sa hating gabi, pumas na rin ang dumating. Kahit ang mga buto. Wala nang natira. Tama nga. Kung nakabalik sana ako ng mas maaga, hindi sana namatay si Alien. Hindi ka mamamatay. Kapatid na Zhauxian, ano nang nangyari? Ito. Buwan na ito. Ito ay si Alian. Nandito na siya sa kabisera. Mabilis, hanapin mo ang iyong asawa. Nag-aaway ang mag-asawa.
Walang natutulog na galit. Sabihin mo na lang. Manggagambala na nagbebenta. Naku, hindi na sapat para sa Jayangnan. Ayos na. Dahil nandito na. Kailangan na lang itong tanggapin. Asawa. Ikaw nga talaga. Alam ko na. Sigurado akong magkikita pa tayo. Hindi ako malilinlang ng mga palatandaan. Mali ang pagkakaalam mo. Hindi ako ang iyong asawa. Noong araw na umalis, nag-ayuno at naligo ako ng 3 araw. At nagdasal sa harap ng altar ng mga ninuno. Nakaluhod ako ng 2 oras. Pagkatapos ay naghugas ng kamay. May taimtim na puso, nagbato ako ng mga buto. Sabi ng mga buto, kailangan kong tanungin ang hangin ang tagsibol. Ikaw ang aking makikita sa labas. Unang babae, ikaw ang itinadhana para sa akin. Asawa ko. Mali ang pagkakaintindi mo. Sadyang taglamig ito. Saan ka nakakita ng simoy ng tagsibol? Alien. Talagang hindi ako nagkamali. Hindi ako nagkakamali. Kuya Lin, patay na si Gyanji. Zeo, kailangan makita ang katawan para maniwala. Hindi ko nakita ang katawan. Hindi ako naniniwala na patay si Ilian. Alien. Nakita ko si Ilian. Ano ba talaga ang nararamdaman ni Kuya Lin? Para sa cute na batang iyon. Kuya Lin, kahit na hindi namatay si Gyanji. Zeo, paano siya makakapunta mula sa Licheng? Papuntang Jingcheng. Tiyak na nagkamali ka. Huminto ka. Kapatid na lalaki, Lin. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ang asawa ko. Sinasabi niya na asawa mo siya. Sino siya? Nagkamali ka ng tingin. Hindi naman ako nag-iwan sa'yo bago ako umalis. Naging malamig lang ba ako sa'yo? Ganyan mo akong binabalik sa masama. Yung si Ilian na sinasabi mo, matagal nang patay. Namatay sa malaking sunog sa Licheng. Walang natira. Lahat ng ito ay sa iyo mismo nangyari. Di ba? Alien. Baka naman hindi siya namatay. Nasa gitna ng galit at saya. Dagdag pa ang labis na pag-iisip. Nakakoma lang siya. Hindi siya mamamatay. Ginoong Xu, pwede bang pakisuyong bantayan siya? Kung may magtanong, sinasabi lang na hindi pa niya ako nakikita. Pakiusap. Alien. Kapatid na rin. Kapatid na rin. Hanggang kailan ka magpapakawalang kwenta? Kailan? Patay na siya. Isang simpleng babae mula sa baryo. Bakit ka ganito ka-obsessed sa kanya? Hindi. Hindi pa siya patay. Nakita ko siya sa kabisera. Xiao Tao. Ginoo. Kagagaling lang natin makita kayo. Nakasandal ka sa isang binata. At walang ibang babae na nakita. Impossible. Tao. Magpadala ng tao para hanapin. Kahit na kailangan pang suriin ang buong lungsod. Kailangan ko siyang mahanap. Zulian. Kahit sino ka pa, tao o multo. Naglalakas loob na pumunta sa kabisera. Nasisira ang isip ni Brother Lin. Ikaw ay pwedeng mamatay lang. Tumakbo na. Umalis na. Magmadali ka na. Babae lang ako. Gusto mo pang gumawa ng gamot. Babae. Mahahabang buhok, ngunit kulang sa kaalaman. Uuwi ka na lang at alagaan ang mga bata. Bakit mo ginagawang mababa ang mga babae? Hindi ba't sila iipinanganak? O galing ba sila sa tiyan ng lalaki? Lumabas mula doon. Ako. Ay naku. Tama nga. Tanging mga babae at mga maliit na tao. Ang mahirap alagaan. Tama na. Umalis ka na. Ilang beses ko nang sinabi. Yung mga karamdaman niyo di namin tinatanggap. Ayaw naming mahawahan ang kamay ko. Hindi rin namin gustong madumihan ang kamay ko. Noong gabi na nasa unahan ka. Hindi naman ganun ang sabi mo.
Sinasabi pa na ang payat kong baywang. Mahina ang kamay. Sinasabi pa na hahawakan ko raw ang paa ko habang natutulog. Si Cake Siang, huwag kang magbula. Matagal ka nang naghihintay, General. Ito ang inutusan ninyo sa akin na hanapin. 100 taong ginseng. Ipapadala ito sa palasyo ng prinsipe. Bakit ang ingay sa labas? 2 tao. Mga babaeng bayaran na may sakit. Nagsasagawa ng gulo dito. Nasisira ang kapayapaan ng General. Huwag hayaan ang mga mababang uri na madumihan ang lugar. Walang anuman. Napakalaki ng kabisera. May mga taong willing na magpagaling sa atin. Kung gusto nila, matutulungan ko kayong magpagaling. Ginoo. 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 Alien. Ako ay hindi isang ilian. Ang Ginoo ay napakagwapo. Nais mo bang sumama sa akin pabalik sa silid? Isang beses ng hangin ng tagsibol ah. Umalis ka. Tiyak na mahahanap kita. Talagang kakaiba ang mga lalaki. Habang nilalayuan ka, naghahanap pa rin sa iyo. Siya ang unang nagpasakit. Ngunit nagkukunwari siyang may malalim na damdamin. Dalaga, labas ka na. Salamat sa inyo, mga dalaga. Tara na. Kamusta ang dalaga? Maaari bang magpagaling? Walang masyadong problema. Dahil sa labis na pawis, dagdag pa rito, ang mga pampaganda ay medyo mababa ang kalidad. Bibigyan kita ng reseta. Uminom ka nito ng ilang araw at gagaling ka. Ayan, Gil. Zeo, hindi ba kayo nairita sa dumi namin? Yung mga doktor, kapag nagtatrabaho, ay nakadikit sa amin. Pero kapag nagagamot, nairita sa dumi. Hindi man lang gustong humawak kahit isang beses. Sa mata ng doktor, tanging mga pasyente lamang ang naroroon. Ano ang pinagkaiba ng mayaman at mahirap? Kung usapang dumi, may mga puso na talagang marumi. Giliw. Binata, ito ang tahanan ng doktor. Kung nais mong mag-enjoy, pakiusap, sumunod ka sa akin. Nandito ako para kay Yan. Zeo, Ginoong Ksu. Paano mo nahanap ang lugar na ito? Dinala ako ng mga simbolo ng kapalaran. Ayan, Gil. Zeo, sa wakas, natagpuan kita. Ginoong Ksu. Matagal na kitang sinabihan. Ako'y kasal na. Hindi ikaw ang asawa ko. Hindi pwedeng mangyari. Ginoong Zeo. Ikaw ay tanging sa akin lamang may ganitong ugnayan. Nagkamali ka. Hintayin mo ang pagdating ng tagsibol. Uminit ang hangin. Magbasa ka ulit ng kapalaran. Huwag ka nang bumalik sa akin. Ayan, Gil. Zeo, nakikita ko na ang Ginoong Ksu. Talagang masyado siyang umiibig. Seryoso ka. Walang puso. Natutunan mo nang magbiro sa akin. Totoong puso ng lalaki. Mabilis na naglalaho. Kung may oras ka, mas mabuting magbasa ng ilang aklat medikal. Mag-ipon ng kaunting pera. At magbukas ng sariling klinika. Sinasabi ko nga, si Ilchi, Zhou ay mayroong iniibig. Wala. Tama si Ilchi. Zhou, ang mga lalaki ay mahusay mangloko. Tanging ang pera lang ang hindi nanlilinlang. Madaling makuha ang pera. Ngunit mahirap hanapin ang tunay na puso. Pupunta na ako sa date ko. Huwag kayong mainggit, ha?
Anong opisyal ng Departamento ng Pananalapi? Hindi ko akalain na sa likod ng lahat ay ganito palang hayop. Huwag mag-alala. Makalipas ang ilang araw, magiging maayos na ito. Nabanggit na. Ngayon sa Beijing, mayroong malaking kasiyahan. Alam niyo ba ito? Sabihin mo sa akin. Si General Zhao ng pamilya Hao, noong nakaraan para sa prinsipe, handang isuko ang 20,000 sundalo. Magpahinga sa bukirin. Kamakailan lang pagbalik sa kabisera. Parang namadali na siya. Naghahanap sa buong lungsod ng unang asawa. Sinasabing siya ay may asawa sa probinsya. Pero patay na ang tao. Namadali na si General Zhao. Ayaw niyang maniwala sa kaguluhan sa Beijing na nagdudulot ng kaguluhan. Anong klaseng engkanto ang ganito? Na mapapayag si General Zhao sa ganitong kalalim na pagmamahal, hindi makalimutan. Ayan, Gil. Zhao, naalala ko ang iyong hometown. Isa rin ba ito sa Licheng? At ito naman, asawa ni General Zhao. Nakita mo na ba siya? Kahit na hindi kasing laki ng Beijing ang Licheng, pero hindi rin ito maliit. Ako ay isang ordinaryong mamamayan. Paano ko makikita ang asawa ng general? Nandito na naman si Ginoong Xu para hanapin ka. Ginoong Zhao, babalik ako mamaya para kunin ang reseta. Tara na. Lahat sila'y mga kawawang tao. Alien, nandito ka na. Swerte nila. Ginoong Xu, bakit nandito ka na naman? Dumaan sa Gifangzhai. Mukhang sariwa. Bumili ako ng ilang merienda para sa'yo. Madalas kang nawawalan ng oras sa pagkain. Kung nagugutom ka, makakain ka na. Ang sarap nilang hangaan. Nga. Maraming salamat, Ginoo. Maraming salamat, Ginoo. Sa nakaraang buwan, palagi nang pumupunta si Ginoo Xu tuwing may pagkakataon. Tama nga. Hindi ba't nagdadala kayo ng pagkain? Ito ay isang libro tungkol sa medisina. Mga halamang gamot. Ginoo Zhao. Marahil ay may pusong bato. Kahit na, baka maantig pa rin. Siyempre. Ang sarap nilang panoorin. Matagal mo nang hinahanap ang Snow Lotus. Alien. Yung nakaukong lumang aklat mula sa silid aklatan. Tila bang angkop kayo? Nga. Ginoo Xu. Huli na ang oras. Umalis na kayo. Alien. Tutulungan kitang gilingin ang gamot. Pagkatapos kong maggiling, aalis na ako. Tara na, tara na. Tara. Hindi maganda. Dumating na ang mga sundalo. Mukhang hinahanap nila ang asawa ni General Zhao. Inutusan para mag-imbestiga. Lahat ng tao sa loob ng ospital. Lumabas na. Ginoo, anong nangyayari? Sa aming gusali, lahat kami ay mga mababait at matitinong babae. Huwag mong sabihin yan. May utos ang general. Sino man ang makakahanap sa kanyang asawa. May gantimpalang 100 tael. 100 tael na ginto ah. Totoo ba to? Ang daming pera. May larawan ba ang opisyal? Alam ko na walang itinatago. Walang hindi sinasabi. Huwag mag-alala. Ito ang babaeng iyon. Nakita niyo na ba siya? Bakit hindi ka nagsasalita? Akala ko si Ginoong Zhao ay nahuhulog sa kanya. Ano kaya ang hitsura niyan? Ganito. Mas maganda pa nga ako. Nakita niyo na ba? Hindi pa. Wala pa. Hindi pa nakita. Ginoo, walang dito. Si Elian ay mahilig sa tahimik. Sa tingin ko, hindi rin siya gagawin. Sa lugar na marumi ito. Kuya, anong gagawin natin? Elian.
Siya sa atin. 给我一间一间， Siya sa atin mo 任何 isa-isa. 人都不是 Huwag papayagang lumabas kahit sino. Anong gagawin natin? Malapit nang madiskubre dito. Mag-alala ka. Nandito ako. Hindi niya kailanman papayagang dalhin ka niya. Hindi ko kailanman papayagan. Yang si Zhaolin na salot, na muling saktan si Ilian. Humarang ka, General Zhao. Wala dito ang hinahanap mo. Bakit naglakas loob ka pang humarang sa akin? Ako si Xuruzwo ng pangkalahatang tanggulan ng bansa. Kapatid ng Reyna. Tingnan natin kung sino ang may lakas na kumilos. Sabi ko na, kailangan siyang dalhin ngayon. Sino ang humaharang sa akin? Sino ang mamamatay? Sino ka? 阿莲呢？ Nasaan si Alian? Sabi ko na, wala dito ang taong hinahanap mo. General Zhao, umuwi ka na. Nandito na. Asawa, kapag nakapag-ipon na tayo ng sapat na pera, bubuksan natin ang isang klinika at magiging doktor. Alien, nahanap na kita. Ginuoksu. Hindi ka ba nasaktan? Babae mula sa Pingshun Fang. Lahat ay maayos naman. Hindi ka ba pinahirapan ni Zhaolin? Babae, umalis na tayo agad. Alien, umalis ka na agad. Nandito ako. Umalis ka na. Bini-bini, huwag kang matakot. Kung mag-aaway man, hindi ko papayagang masaktan kanila. Kung hindi lang si Dr. Zhao, matagal lang pumanaw ang ina ko. Hindi ako natatakot. Kahit pamamatay ako para sa kanya. Handa akong gawin. Wala akong problema. Ang mga babae sa Pingshun Fang ay maayos din. Hindi nila pinahirapan si Zhaolin. Ikaw ang natakot. Ako ang nagdala sa inyo ng problema. Alien, huwag kang mag-alala. Nakaayos na ako. Ang mga tao ng duke ng estado ay nagbabantay sa paligid. Ligtas dito. Walang sinuman ang makakapilit sa iyo. Na umalis, ni Zhaolin din. Ginuoksu. Salamat sa iyo. Hindi na kailangang magpasalamat sa pagitan natin. Huling-huli na. Magpahinga ka na ng maaga. Baka hindi masyadong maginhawa ang paglabas ngayon. Kung kailangan mo ng anumang gamot o aklat, sabihin mo lang sa akin. Ipapadala ko ito sa iyo. Alien, hihintayin kita hanggang sa tanggapin mo ako sa araw na iyon. Tao na. Nandito na. Ipabatid sa prinsesa ang tungkol sa paghahanap kay Zhaolin para magbigay sa kanya ng gawain. Opo. CJ. Ginuoksu. Sa tingin ko kamakailan, mukhang hindi maganda ang iyong kalagayan. Siguro ay dahil sa pag-aaral ng medisina, na nagdudulot ng pagod. Tinanong ko ang mga katulong sa bahay, at natutunan ko ang ilang mga resipe ng pampaluso. Ngayon ay may oras ako, kaya't gagawin ko ito para sa iyo. Hindi ko akalain na marunong ka ring magluto. Marami pa akong magagawa. Maghintay ka sa hinaharap. Isa-isa. Ipinapakita kay Alian.
Noong nakaraan, ang mga bagay na inaasam ko ngunit hindi makuha ay nagkatotoo sa hindi inaasahang paraan. Nangyari ito sa hapon na ito. Umiti si Alian sa akin. Ang ganda ng kanyang ngiti. May mensahe mula sa panganay. Nakatagpo ng mga tulisan sa labas. Nais niyang humingi ng tulong sa iyo. Naiintindihan ko. Dalhin ang silid. Nakita na namin ang tirahan ng ginang. Pero nakabantay ang mga tao sa bahay ni General. Hindi kami makapasok. Noong nakaraan, akala namin ang bahay ni General ay para sa batang lalaki na hangal at tanga. Hindi namin inakalang may kakayahan pa pala siya. Alien. Sawa na sa gulo. Dapat nang bumalik. Dr. Zhao, may masama na nangyari. Si Kilo kagabi ay pinahirapan ng mga bisita. Walang natirang magandang bahagi sa katawan. Ngayon, nagagalit na siya. Wala nang hininga na natitira. Ano? Dalhin mo ako para makita. Kilo. Alien. Ang hirap ng paghahanap ko. Buti na lang ayos si Kiluo. Zhaolin. Ginamit mo si Kiluo para lokohin ako na pumunta dito. Kung hindi dahil dito, paano kita makikita? Alien. Nanalo ka. Sa daan papuntang Beijing. Palagi kitang naiisip. Noong bumalik ako sa Xiaomang Village, nalaman kong maaaring sa gitna ng apoy, ako'y labis na nagdadalamhati. Hindi ko alam kung kailan. Nasa puso ko. Napakalaki ng iyong halaga. Dapat may hangganan ang lahat. Sa mga panahong ito, ako'y kasama mong ginugulo ang buong bayan. Dapat kang maging kontento. Zhaolin, mula nang umalis ako sa Xiaomang Village, hindi ko na naisip na makikipag-ayos sa iyo. Sa mga nakaraang araw, ang dinala mo sa akin ay pawang abala lamang. Julian, limitado ang aking pasensya. Sumama ka sa akin pabalik. Hindi ko na isasauli ang nakaraan. Isang simpleng manggagamot na makakapunta sa tahanan ng General ay isang biyaya para sa iyo. Hindi ako babalik kasama mo. Pakiusap, General. Huwag mo nang guluhin ang aking buhay. Hindi siya babalik kasama ko. Sino ang kasama mo? Su. Ru. Zhuo. Ang tahanan ng duke ng Zhengu ay isang dukado na namamana at hindi napapalitan. 3 reyna ang nagmula sa tahanan. Ikaw na ikakasal. At araw-araw nasa kabaret pa. Isang babaeng nakikisawsaw sa gulo. Papayagan ka ba ng General na pumasok sa kung hindi dahil sa akin? Nasa probinsya ka pa rin. Babae mula sa probinsya. Hindi ka pa nga makakapunta sa kabisera. Ako lang ang maghahangad sa'yo. Zhaolin, kailangan mo pa ba ng paalala sa akin? Noong nasa Xiaomang Village tayo, yung bahay na tinitirhan natin, ay ibinigay sa akin ng master ko. Yung mga dekorasyon sa bahay namin, lahat ay nakuha ko sa pagtitistis at pagkuha ng gamot. Ayon sa sinasabi sa kabisera, ikaw ay wala kundi isang alaga ko. Ikaw, dumating ako sa kabisera, gamit ang sarili kong pera. Sa pamamagitan ng bangka, ano ang kinalaman mo dito? Huwag ka nang magmatigas. Mahal mo pa rin ako. Dumating ka sa Beijing. Hindi ba't para makita ako? Hindi kita maipaliwanag dahil hindi mo naiintindihan ang tao. Zhaolin, ngayon ay gusto kong linawin ito sa iyo. Noong panahong iyon sa Xiaomang Village, masyadong nagmamadali, maraming bagay na hindi ko nasabi. Ngayon ay nais kong linawin ito sa iyo. Hindi ito dahil hindi kita kayang abutin, kundi dahil bulag ka sa katotohanan. Ayaw na kita. Ako ang palaging nagpapalusog sa iyo. Julian, akala mo ba, kapag nawala ang aking proteksyon, magagawa mong mabuhay dito sa kabisera nang walang problema? Mag-iisip ka ng mabuti at magsisisi ka. Sa Jiangnan, pwede nang pumitas ng lotus. General, nagsimula nang kumanta si Hongrui.
ng 3 oras na. Kung magpapatuloy pa siya, baka masira na ang kanyang lalamunan. Kung nais niyong makinig, ako'y kakanta para sa inyo. Hinalintulad mo ba akong tumigil? Ipagpatuloy mo lang ang pagtugtog. Sabihin kay Zulian, bukas, babalik pa ako. Ako ang nagpasok sa inyo. Ang buhay ng isang babae sa kabaret ay walang halaga. Sa kalye na ito, araw-araw may mga dalaga na itinatapon sa libingan ng mga patay. Sinasabi ng lahat na ang mga babae sa bahay aliwan ay pinakamababa. Ngunit kung hindi dahil sa mundong ito na sumisipsip, sino ang nais? Nasa alanganin sa bahay aliwan. Hala na, dumating na naman si General Zhao. Tinawag niya si Hongrui at Kiluo para mag-alaga. Sila ang lumapit sa akin. Ako na ang pupunta. Zhaolin, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Alien, ikaw ang aking asawa. Nagmumukha kang nakatambay sa Pingchunfang. Sa ganitong maruming lugar, kasama ang mga prosti. Anong klaseng hitsura yan? Ikaw ay nagmula sa bukirin. Hindi ka pa natuto ng 3 utos at 4 na kabutihan. Ngayon, ituturo ko sa'yo ang mga patakaran sa kabisera. Sino ang asawa mo? Zhaolin, hindi mo ba sinabi na hindi ka mag-aasawa sa buong buhay mo? Paano ka ngayon? Nagagalit ng ganito. Ako ang lehitimong anak na babae ng pamilya ng mga Marquis. Ikaw ay isang simpleng ulilang babae. Kung hindi dahil sa hindi pagkakaintindihan, wala ka pang karapatang maging pangalawang asawa. Bumalik ka na lang sa akin ng maayos. Pahihintulutan kitang maging pangalawang asawa. Zhaolin, sa iyong puso, ako ay isang simpleng babae sa bukirin. At ikaw ay isang general. Hindi ba't sapat na? Kung ibibigay mo sa akin ang pangalan, dapat na akong magpasalamat. Tama na. Hindi ba? Maliban sa akin, sino pa ang gustong mag-asawa sa'yo? Nagising ka na ba? Zulian, anong ginang sa kabisera? Ang katulad mo, ihanda mo ang asawa. Sinasabi mong ikaw ang aking asawa. Nasaan ang kasal? Tama ka nga. Masyado ka lang matigas ang ulo. Itong pang-alahas na kahoy. Ito ang patunay ng ating pag-ibig, di ba? Zhaolin, minahal kita noon. Kung ganon, humingi ka ng tawad sa akin. Ang nakaraan ay maaari kong kalimutan na. Ngunit ang pag-ibig na ito ay nawasak na nang ikaw ay nagloko sa akin. Sa tuwing pinapabayaan ang iba, kapag sinaktan ako, nawala na iyon. Itong hairpin. Noong panahong iyon, matagal ko nang itinapon. Ginoong Zhao, pakiusap sa hinaharap, wag na pong muling kunin ang basura na aking itinapon. Huwag ka nang bumalik sa Pingchunfang. Ang itsura mo na parang nakakapit ka ng husto. Talagang hindi magandang tingnan. Zulian, 3 taon tayong mag-asawa. Hindi mo ako ginawang inspirasyon sa iyong sining. Sino sa Beijing ang may pangalan at reputasyon? Pakakasalan kita. Sige, handa ako. Basta't handa si Alian. Kahit kailan, maaari akong magtanong. Bakit ka nandito? Alian, nandito ako para sunduin ka. Zulian, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung aalis ka ngayon, wala nang posibilidad sa hinaharap na makuha ito, na hindi mo makakamtan. Tara na. Zulian, magsisisi ka.
Kinuha mo ako. Ginoong Xu. Ngayon, salamat sa pagligtas sa akin. Alien. Sa totoo lang, ang sinabi ko ngayon ay taos puso. Alien. Salamat sa pagtulong sa aming lahat na maibalik ang kontrata ng pagbebenta. Masama na. Nandito na si General Zhao. Si Hong Rui at Kilo ay maglilingkod. Kayo, gusto ba ninyong umalis sa bahay aliwan? Ginoong Zhao, nasa loob ng gusali ang ating mga kontrata. May mga espesyal na tagapagbantay. Yung huling babae na nagtangkang magnakaw ng kontrata ay pinatay sa harap ng lahat ng babae sa gusali. Ng buhay na buhay. Si Zhao Lin ay mayabang at mapagmataas. Madaling magalit. Kung tayo'y magagalit sa kanya, tiyak na siya'y madidismaya at atakihin ang Ping Chonfang. Sa oras na iyon, kayo ay makakapag alis gamit ang inyong kontrata. Ito, hindi ba't medyo mapanganib? Ayos, gawin natin ito. Bilisan mo, bumangon ka. Salamat, Gianyi. Si Elian, akala ko, ang buhay ko ay maubos na lang sa lugar na iyon. Ikaw ang nagligtas sa akin. Sa hinaharap, sa bundok ng espada at apoy. Hayaan mong si Allen ang magpasya. Hayaan mong si Allen ang magpasya. Sige na. Ngayon, ako ang magpapasya sa inyo. Umalis na kayo sa bahay ng maayos. Matulog ka. Tara na. Si Alian ay matalino at mabait. Paano magkakaroon ng ganitong perpektong babae sa mundo? Alian. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala na ang pag-ibig na ito ay peke. Paano mo masasabing walang pag-ibig? Hindi na kita mahal. Hindi ba't gusto mo ng katayuan? Ibibigay ko sa iyo. Bukas, hihilingin ko sa emperador na ipagkasal tayo. Ibibigay ko sa iyo ang pinakamataas na karangalan. Anak, alam mo ba kung bakit tinatawag na gawa ka ng osmanthus wine? Ano? Bobo mong anak. Sarap. Para makuha ang puso ng isang babae, kailangan munang makuha ang kanyang tiyan. Ginoo at ginang, may masamang balita. Yung walang hiya si Zhao Lin. Paghiling ng palasyo. Pagbibigay ng kasal. Ano? Saan ka pupunta, anak? Pupunta sa palasyo para hanapin si ate. Ako si Zulian. Nakatagpo sa inang Reyna. Biglang tinawag ng Reyna. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Ikaw ang iniibig ng aking puso. Talagang isang magandang dalaga. Tingnan ko nga. Susunod na buwan ay magandang araw. Ako'y mag-uutos na. Para sa inyong kasal. Sandali lang. Reyna. Hindi ko pa pumapayag na ikasal sa aking munting prinsipe. Kahit pa magpataw si Reyna ng parusa, hindi ko kailanman magagawa na magpakasal ng walang malinaw na plano. Hindi mo man lang binanggit ang pag-ibig at pumasok sa palasyo para humingi ng kasal. Emperatrice, tingnan mo na. Ang ating General Zhao. Talagang minamahal niya ang kanyang kababayan sa probinsya. Lumalapit sa palasyo. Magbibigay ng utos. Ipagkakaloob ang kasal. Tunay ngang doble ang saya. Ito ay ang minamahal ng kapatid kong babae. Ayan, Gil. Zulian, naghahanda ako na ipagkasal sila. Alien, bakit ka nandito? Si Ilian ay aking asawa. Hilingin ko sa hari na ipagkaloob ang kasal. Hari, totoo ang aking puso na mahal si Ilian. Pakiusap, pagbigyan ninyo ako, hari. Kung ganoon, ang dalawang ito, sino ang pipiliin mo? Si Ilian at ako mag-asawa na ng 3 taon. Sobrang nagmamahalan. Ang mga araw na ito ay para sa katayuan na ito. Nagmamaldita lang sa akin.
dahil humiling na ako sa hari na magpakasal. Si Ilian ay tiyak na pipiliin ako. Sa wakas, mahal na mahal niya ako. Tumingin si Ilian sa akin. Siya ba ay may konting gusto sa akin? Sire, hindi ako pipili ng sinuman. Matapang na Zulian. Naglakas loob kang tumanggi sa kasal. Ano ang parusa dito? Mula pagkabata, ako ay nag-aral ng medisina kasama ang aking guro. Alam kong hindi madaling maging babae na doktor. May ilang babae, dahil sa paggalang sa kasarian, kailangan nilang magdala ng sakit. Sa huli, maaari lamang nilang isantabi ang buhay nila ng padalos-dalos. Bilang isang babae, hangad ko lang na makapagmedikal ako sa buhay na ito. Talagang mahirap para sa akin na mag-asawa at mag-alaga ng mga anak. Umaasa ako sa iyong pag-unawa, mahal na emperador. Mahal na emperador, pakiusap. Si Ilian ay nagmula sa nayon. Hindi alam ang kapangyarihan ng langit. Tiyak na itutuwid ko siya. Umaasa ako na patawarin mo ako, mahal na emperador. Ang pangyayaring ito ay talagang aking pagkakamali. Pakiusap, bawiin mo ang iyong utos. Huwag mong pahirapan si Alian. Hindi naman siya mag-aasawa. Kaya, ang iyong gusto ay sinasabi lang, hindi. Talagang gusto ko si Alian. Kung siya ay handang magpakasal sa akin, ako'y mag-aasawa. Kung ayaw niya, ayaw ko ring pilitin. Pakiusap, emperador, tingnan ninyo. Mabuti. Talagang totoo at taos puso. Talagang gumagamit ng sarili upang magpagaling. Zulian, mayroon kang ganitong puso. Talagang hindi madali. Kaya't pinapayagan kita. Mahal na emperador, ayos na, aking mahal na Zhao. Ito, tungkol sa kasal, mahalaga ang pagkakaayon ng damdamin. Huwag pilitin. May ganitong hangarin. Talagang mabuting bata. Tawagin ang tao. Ipahayag ang utos ng aking palasyo. Si Zulian may pusong manggagamot. Gantimpala, 100 lay ang nangginto. Salamat, mahal na emperador. Biyaya ng inang emperatris. Iwanan niyo lang ako dito. Alam ko, maraming tao sa Beijing. Kahit sa mga araw na normal, sinisisi mo ako. Na ako'y baliw at tanga. Sinasabi mong ang alam ko lang ay maghagis ng barya at manghula. Alien. Sisisihin mo ba akong baliw at tanga? Mga Ginoo, halika't maglaro na. Hongjai, huwag mo na akong guluhin. Walang kwenta. Tingnan mo, ito ang maliit na anak ng duke ng bansa. Hindi naman siya nag-enjoy sa yaman. Nakatagilid buong araw sa mga barya, na nagbabasa ng kapalaran. Siya ay, nagiging baliw ka ba? Ginoong Xu, mas mabuti na magbasa ka ng kapalaran para sa amin. Ang kanto ay tubig. May mga hadlang sa harap. Sa mga nakaraang araw, tiyak na mayroon kang negosyo sa tubig. Swerte at tagumpay. Pag-ibig ay apoy, liwanag at kasiglahan. Binabati kita. Sigurado akong may magandang balita ang ginang kamakailan. Ito ay tanda ng kasaganaan. Tama nga. Ginoong Xu. Salamat. Hindi mo ako pinili. Hindi naman ako masyadong malulungkot. Totoo yan. Hindi kita pipilitin. Pero, maaari mo bang hintayin ako? Hanggang sa maging mas mabuti ako. Tingnan mo ulit ako. Hindi ka tanga. Maganda ka. Pero, natakot ako. 3 taon kaming mag-asawa ni Zhaolin. Naranasan namin, mga sandaling puno ng pagmamahal at tamis.
Ngunit ang pinakamadaling magbago sa mundong ito ay ang taos pusong damdamin. Mag-ingat, mainit. Natatakot lang ako na ang unang saya sa huli ay magiging put. Natakot lang ako na noon ang kasama sa bawat araw. Sa huli ay magbabago ng anyo. Sa tulong ng Emperatrice, ng mga gantimpala niyang ginto, maaari na akong magbukas ng sarili kong klinika. Sa halip na magpaka-emosyonal, mas maganda pang magbasa ng ilang medikal na libro at gamutin ang mas maraming pasyente. Ginoong Xu, salamat sa iyo. Sabi ni Ilian, mabuti ako. Pinuri niya ako. Lahat ng kasalanan ay kay Shaolin. Siya ang nagpasakit sa puso ni Ilian. Ilian, hihintayin kita. Ang araw na tinanggap mo ako. Tayo ay itinadhana ng langit. Ilian. Reyna, hindi ka ba nahirapan? Tama nga. Kayo ay isa-isa, na may malungkot na mukha. Ano nang nangyari? Mula pagkabata, kami ay ibinenta sa bahay aliwan. Ngayon, kami ay malaya na. Ngunit sa hinaharap, ano na ang mangyayari sa buhay namin? Mag-aasawa. Mukhang walang mabuting tao na gustong kumuha sa atin. Tumugtog at kumanta. Sa huli, para lamang tayong aliwan. Hindi ba? Sa buhay natin, ganito na lang ba? Kayo, handa ba kayong sumama sa akin sa pagpapagaling? Doktor, magdoktor. Alyan, mag-aral ng medisina. Dapat mahirap iyon, di ba? Para sa akin. Tayo, talaga bang kaya natin? Tayo bang mga tao ay karapat-dapat na maging doktor? Kayo ay lahat magaling kumanta at sumayaw, at marunong magbasa at sumulat. Hindi kayo mas mababa sa mga alagad sa klinika. Bakit hindi kayo pwedeng maging doktor? Umalis ka na. Umalis ka na. Tara, tara, tara. Lumayo ka na sa akin. Umalis ka na. Sa West Street, may 108 na mga bahay pahiyas. Buhay ng babae. Mas magaan pa sa basura. Halika. Upo tayo, mag-usap tayo. Tayo ay mga karaniwang tao. Walang magagawa upang baguhin ang mundong ito na mapanira. Ngunit sa pinakamababa, maari nating gawing mas magaan ang kanilang buhay. Sakit ay masakit. Maaaring magkaroon ng lugar para magpagamot. Bawasan ang sakit. Basta't handa kayong mag-aral ng medisina. Tiyak na ibabahagi ko ang lahat. Ang mga doktor ay walang pinipiling estado. Ang pagligtas sa iba ay pagligtas din sa sarili. Maari tayong magsimula sa pagkilala sa mga gamot. Isang uri bawat araw. Dahan-dahan lang sa pag-aaral. Naniniwala akong tiyak na matututo kayo. Ito, maaari itong subukan. Ako, talaga bang kaya ko? Alyan, handa akong matuto. Handa rin ako. Lahat tayo ay handa. Handa rin ako. Nga. Suksintang Medical Clinic. Ngayon, formal na nagbukas. Tangxin Su. Alien. Maligayang pagbubukas. Ito ay mga gamot na nakatago sa aming bodega. Kung nandyan lang, mas mabuti pang dalhin ito sa iyo upang magamit ng maayos. Ginseng, Lingzi. Antler, Badhas Hand, Skisandra. Ito ay sobrang mahalaga. Itinataas ang espada sa bayani. Ang mabuting gamot ay para sa mabuting doktor. Kapag nakuha mo ang mga ito,
para sa pagpapagaling at pagtulong. Doon lamang sila magagamit ng husto at magbibigay ng pinakamalaking benepisyo. Hindi rin ito libre. Sa hinaharap ang kalusugan ng nanay ko. Lahat ay nakasalalay kay Dr. Zhao. Maraming salamat po, Ginoo. Ito ay baizay. Maganda. Ang baizi ay maaaring magtanggal ng hangin at lamig. Naalala mo pa ba kung paano ihiwalay ang duho? Mas matindi ang amoy ng duho. Iba rin ang hiwa ng gamot. Napakabuti. Mayroong estilo ng mga babaeng doktor. Dalawang araw na. Walang pasyente. May ilang langgam sa lupa. Kaya kong bilangin lahat. Bakit ka nagmamadali? Ang pagiging doktor ay mahalaga ang tapat na puso. Hindi sa dami ng pasyente. Kung kayo ay nagmamadali, pwede kayong magpahinga sa likod para magpatuyo ng gamot. Tama nga. Ngayon, ipapaskil ang mga karatula ng libreng konsultasyon. Sa bawat unang araw ng buwan, ito ang araw ng libreng konsultasyon para sa mga babae. Paano naman ang bayad? Tanging isang tansong pera lang ang hinihingi. Aalis na ako. Tama ba ang pagkakakita mo? Libre, walang bayad. Libre ang konsultasyon, swertehan. Ngayon ay isang araw. Sa Women's Hall, araw ng libreng serbisyo. Doktor mula sa Women's Hall. Lahat ng mga kawani ay babae. Para lamang sa mga babae. Tanggapan sa sakit. Ginoo, salamat sa pagbisita. Maari kang magpa-ospital para sa kapayapaan ng pulso. Babaeng doktor. Talaga bang marunong kang maggamot? Ate, Ginoo. Tinitingnan kita. Maputla ang mukha. Maputlang labi. Itim ang paligid ng mata. Kamakailan ba? Naramdaman mo ang pagkahilo at pagkapagod. Hirap makatulog sa buong gabi. Paano mo nalaman? Sanggol na doktor. Ito ay sintomas ng blood deficiency. Hindi tamang pag-aalaga pagkatapos manganak. At sobrang pagod din ang sanhi nito. Magbibigay ako sa iyo ng reseta. Ngayon ay araw ng libreng konsultasyon para sa kababaihan sa aming klinika. Sa isang araw lang, sisingilin lang namin ng isang tansong pera. Dr. Zhao, pakitingnan mo rin ako. May sakit ako sa babae. Ayaw kong magpatingin sa lalaki. Matagal na akong hindi komportable. Chay. Zhao, pakitingnan mo kami. Huwag magmadali. Isang dumating. Lahat ay makikita. Huwag magpuyat. Kumain ng mga pampainit na gamot. Matulog ng maaga ay sapat na. Ang frostbite ay hindi dapat ipagsawalang bahala. Mahirap ang pakiramdam nito, lalo na sa gabi. Hindi makatulog sa sobrang sakit. Yung batang lalaki sa bahay ng duke ng estado. Malamang ngayon lang niya nalaman kung ano ang pakiramdam ng lamig. Ngayon, hindi na ako makakatulog. Basta't ipikit ko lang ang mata. Lahat ng nasa isip ko ay ikaw. Huwag mong iisipin. Alien. Pwede ba tayong mag-usap? Sige, sabihin mo. Alien. Bakit tumanggi kang magpakasal? Noong araw na iyon, si Bao ay nagsabi sa harap ng hari. Sa harap mismo ng hari, tayo'y mag-asawa na nagmamahalan sa loob ng 3 taon. Sa gabi ng ating kasal, sinabi mo na ako'y iyong minamahal. Paano ka makakapag-asawa ng iba? Mag-asawa, walang kahit anong kasulatan ng kasal. Paano tayo maituturing na mag-asawa? Walang damit pang kasal at pulang takip ng ulo. Tinatawag din itong gabi ng honeymoon. Tungkol dito, ako ang nagkulang. Sa totoo lang, ikaw ang nagkulang. O baka naman, iniisip mo na, ako, isang probinsyang dalaga, ay hindi karapat-dapat sa iyo na mag-alala. Maging ganito ka pa rin ba kaawa-awa? Hindi ganito. Akala ko'y ikaw ay simpleng mabait. Hindi mo pinapansin ang mga makamundong bagay. Kung hindi ka masaya,
Maari mo akong kausapin. Bakit mo tinatanggihan ang alok na kasal? Zhaolin, sa pagitan natin, matagal nang wala ng ugnayan. Hindi na tayo konektado. Huwag ka nang magpakita sa harap ko. Kapag nakita pa kita kahit isang beses, sukang-suka na ako. Hindi pwede. Kung si Zulian talagang pumasok sa tahanan ng general, siguradong kukunin siya ni Linjej. Sa kanya, nagbibigay ng libreng konsultasyon para sa mga babae. Gusto mo pang magbukas ng klinika para sa reputasyon. Kung ganon, hayaan kitang masira ang iyong pangalan. Gintong bahay ng general, hindi siguro kailangang isang may bahid na pangit na reputasyon na babae. Si Dr. Zhao ay tunay na isang banal. Nagbibigay ng libreng konsultasyon at gamot. Nakaligtas sa akin ang buhay ng aking ina. Magaling ang kanyang medikal na kasanayan. Maganda ang hitsura at mabait ang puso. Sa kabisera na ito, walang makakatulad. Grabe ang suksintang. Mapanganib na manggagamot. Noong nakaraang araw, nakuha ko kayo ng gamot panglaban sa lamig. Pag-uwi nyo, hindi pa nagtagal. May mga ganito na akong lumabas sa katawan. Nakakainis na pulang tuldok. Sabi ng doktor, may sakit daw ako. Isa pa akong dalagang walang kaparis. Isa pa akong dalagang walang kaparis. Ayaw ko nang mabuhay. Huwag kang magsalita ng ganyan. Mataas ang galing ni EC. Zeo, ngunit nakita natin ito ng ating mga mata. Naalala ko na. Itong dalawang kasama ay mula sa Pingchonfang. Mga babae mula sa Pugon. Zulian, hindi rin naman siya mabuting tao. Noong nakaw sa baryo, pinalayas ng asawa. Nasa bahay aliwan pa para magpagaling sa mga babae. Sino ang nakakaalam kung may masamang bagay sa katawan niya? Maling doktor. Nagsasayang ng pera. Umalis ka na sa kabisera. Sa mga nakaraang araw, medyo nangangati ako. Talaga ba? Kahapon, dito rin ako nagpa-check up. Bodong doktor. Nalugi. Umalis ka na sa lungsod. Huwag ka nang makapanakit dito. Pakiusap, makinig kayo sa akin. Ang klinika ng suksintang, mga gamot at kagamitan, lahat ay pinakuluan sa tubig. Upang matiyak na malinis, maaari kayong magtiwala. Lalo na, mga sakit, hindi nakakahawa ang babae sa babae. Tanging ang lalaki lang ang maaaring makahawa sa babae. Red Rose Kilu, lumapit ka. Alien, pasensya na. Pasensya na po sa abala. Red Ruli Kilu, tumayo ka ng tuwid. Wala kayong kasalanan. Ang mali ay ang mundong ito na kumakain sa tao. Napakakaunti ng mga pagkakataong iniwan para sa mga babae. Ang mali ay, bilang isang babae, na gumagamit ng pinakamasasakit na salita, pang-intriga sa ibang babae. Hindi ako nagkakamali. Ang tatay ko ang nangungutang sa sugal. At ibinenta ako sa kabaret. Siya ang mali. Ang nanay at tatay ko ay nagbenta sa akin sa kabaret. Para palitan ang dowry para sa aking kuya. Kung maaari, sino ang ayaw na mamuhay ng matuwid? Mabuti kayong lahat. Na nahulog sa putik, ngunit hindi kailanman sumusuko sa pagligtas sa sarili. Mga Ginoo, Hong Rui Kilu, noon ay hindi niya kontrolado ang sarili. Pero ngayon, gamit ang sariling kakayahan, ng buong puso at patas na buhay, tumutulong sa mas maraming tao. Hindi ba't karapat-dapat ang ganitong gawa ng respeto? May katwiran ang sinabi ni Dr. Zhao. Babae hindi madaling maging, kaya't dapat magtulungan tayo. Ang sakit ng asawa ko. Nahihiya siyang sabihin sa lalaki na doktor. Si Dr. Zhao ang nagpagaling sa akin. Sigurong bughaw ang nagbigay sa akin ng gamot. Bakit parang wala akong sakit? Huwag kang manghuthot ng kasinungalingan. Itong dalaga. Nakikita kong maganda ang iyong kutis. Malakas ang iyong boses.
Napakaganda ng iyong kalusugan. Sabihin mo, ikaw ba ay nandito sa aking suksintang para kumuha ng gamot sa sakit? Gusto kong makita. Ilang porsyento ng sakit mo ang totoo? Ilang porsyento ang hindi? Hindi totoo. Gumamit ito ng pangkulay. Gustong tumakas. Huwag siyang payagan. Mga Ginoo, nagkakagulo ito. Kung mapagkakatiwalaan niyo ako, si Zulian, maaari kayong magpatingin. Kung hindi kayo kampante, maaari kayong umalis. Walang bayad sa gamot at konsultasyon. Hindi ko hihingan ng bayad. Naniniwala ako kay Dr. Zhao. Naniniwala rin ako kay Dr. Zhao. Dr. Zhu ay may puso ng isang tunay na manggagamot. Kami mga babae, kahit na mahirap, meron kaming lugar para magpatingin. Sino man ang magulo, ako ang magagalit. Sabihin mo, sino ang nagpadala sa inyo? Hindi ko alam ang sinasabi ninyo. Ako'y basta lang. Nagsabi ng ilang maling salita at dinala sa opisina ng gobyerno. Anong magagawa ko? Ito ang mga katulong sa Haring Prinsipe. Sila ay mga tao ni Liu Junmi. Mahina ang mga paraan ni Liu Junmi. Kapatid ng prinsipe, paano mo mapapalampas ang kanyang kalaswaan na nagsasalita siya ng ganito? Siyempre, may tao sa likod niya na nag-aasikaso sa lahat. Ang laki ng loob niyo. Ako ang prinsesa, ang anak ng haring, na maglalakas loob namang aapi sa akin. Reyna Prinsesa. Sila ay mga tao mula sa harem ng prinsipe. Ipapaalam ko ito sa kanya, sa prinsipe. Nangangalaga ang reyna sa maliit na nayon ng Xiaomang. Mga mahahalagang bagay. Gagawin ko rin ang nararapat. Iulat kay prinsipe. Ano ka ba talaga? Akala mo ba makikinig ang prinsipe sa mga kalokohan mo? Mabibigo ka. Sigurado akong nais ng prinsipe na makipag-usap sa akin ang tiyuhin. Mag-usap tayo. Surusu. Isa lang siyang simpleng babae sa probinsya. Ikaw ang anak ng prinsipe ng lungsod. Bakit kailangang umakyat sa punong ito? Para magpako. Bumalik ka na. Anong nangyayari? Bumaba na kayo. Kuya Lin, dumating ka sa tamang oras. Binbuling nila ako. Alien. Huwag kang magkamali ng akala. Kuya Lin. Alien. Ako ang may kasalanan. Hindi ko dapat pinabayaan ang iyong damdamin. Dapat sana ay tinrato kita bilang tunay na asawang. Alam ko na ang aking pagkakamali. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Okay ba? Hindi mo alam na mali ka. Alam mo lang, naaalis na ako. Noon sa Xiaomang Village, nabuhay tayong masaya. Umuwi ako mula sa pangangaso. Ikaw ang nagluto para sa akin. Nasugatan ako. Hindi ka umiiwas, lagi mong nakabantay sa akin. Kahit na, mas lalo naming pinapaganda ang mga araw namin. Pero bakit ganito na ang nangyayari? Mabuti naman ako sa'yo. Pero, palagi mong tinitingnan na mababa ako. Hindi naman ganon. May mga bagay pa sa klinika. Uuna na ako. Kuya Lin, kailangan mo akong ipaglaban. Kuya Lin, hindi ka ganito dati. Sa akin, noon ay noon. Ngayon ay ngayon. Dahil nga tayo, ngayon ay may kanya-kanyang landas na. Mas mabuting magpakatino na lang tayo. Dahil ba kay Zulian? Dahil ba kay Zulian? Dahil sa isang babae sa nayon. Gusto niyang ilayo ang sarili sa akin. John Me, mag-ingat sa salita. Kapatid na rin. Zulian, lahat ito ay dahil sa'yo. Kung hindi ka sana, bakit kaya ginawa ni Rin? Pakitulungan mo ako. Inang, kung hindi ka tutulungan ng general, yung mga side consort sa palasyo, hindi ba't aakyat sila sa ulo mo?
Ako at si Kuya Lin. Mahigit 10 taon na ang ating samahan. Siya ay panandalian lamang na nahulog sa alindog ng babaeng iyon. Hintayin mong mawala yung babae na si Zolian. Kuya Lin, ang pinakamahalaga sa puso ay ako. Patayin si Zolian. Gawin mong maayos ang trabaho. Huwag mag-iwan ng bakas. Sino ang nagdulot sa atin, Elian, ng ganitong pagkabahala? Hindi ba't si Ginoong Xu? Ginoong Zhou, may nagbayad para sa iyong buhay. Pasensya na. Chay. Zhou, may nagbayad para kunin ang buhay mo. Pasensya na. Ayos lang ba? Sino ang nagpadala sa inyo? Ginoo, uminom ng lason at nagpakamatay. Ito ay nakuha mula sa katawan ng mamamatay tao. Li, kumusta ka? Lin, sobrang delikado dito. Sama-sama tayo pa uwi. Ako ang bahala sa iyo. Huwag na mag-alala ang general. Ginoo Zhao, ikaw ang nagdulot ng kaguluhan na ito. Anong mukha meron ka? Para sabihing para sa kanya ito. Ikaw lang ang magdadala ng problema kay Alian. Si Mayor. Hindi ito possible. Kung hindi ka naniniwala, magtanong ka at malalaman mo. Hanggang kailan ka pa magiging bulag at bingi? Kailan ka pa titigil? Ginoong Xu, nasugatan ang likod mo. Nasugatan ka. Tara, punta tayo sa klinika. CJ, tara. Lian, ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Kung lalalim pa ang sugat, maapektuhan na ang puso. Noong mga panahong iyon, talagang hindi siya nag-alintana. Sariling kaligtasan. Ikaw, tanga. Lian. Kuya Lin, alam ko na. Ang pinakamahalaga sa puso mo ay ako pa rin. Kuya Lin, ang bilis mong magpunta. Hanapin si Mir. May mahalagang bagay. Kilala mo ba? Ano ito? Paano mo ito tinitingnan? Para bang ito ay token ng pamilya Liu ko? May pagkakatulad ba? Kuya Lin, saan mo nakuha yan? Hindi ko kilala. Isang tao. Dalhin niyo siya dito. Gong Niang, tulungan niyo ako. Xiao Tao. Hindi ka ba umuwi sa bahay para magbakasyon? Kapatid na si Lin. Anong ibig sabihin nito? Sigurong si Zolian yun. Nanggigit na walang pakundangan. Sabihin mo. Ikwento mo lahat ng alam mo. Walang iwanan, sabihin mo lahat ng walang palya. Kung may kahit isang salitang kasinungalingan, agad siyang papatayin ng walang awa. Sabihin mo, lahat ng sinabi ko.
Si Niang Niang. Si Niang Niang ang naghanap ng mamamatay tao. Sabi niya, basta mamatay si Zulian. Babalik loob ang general. Tumahimik ka. Nagsisinungaling ka. Mapagsamantalang alipin. Ikaw pa ang maninira sa akin. Kapatid na lalaki, Lin. Huwag mong pakinggan ang kanyang kasinungalingan. Ipagpatuloy mo lang. Hindi nanganak ang Reyna. Siya ang dahilan kung bakit nagkaroon ng pagkalaglag ang side consort. Dahil dito, nagalit ang prinsipe. Walang sinuman si Ilse. Zeo, na nag-curse sa iyo at sa Reyna. Lahat ng ito ay sinabi sa akin ng Reyna. Ito ay upang ipakita sa iyo, General. Ang iyong pagdiriin kay Ilse. Zeo, nakita ng Reyna na inaalagaan mo si Ilse. Zeo, sinasadya na sabihin na malamig siya. Para lang makaramdam ka ng awa, General. Nasabi ko na lahat. Patawarin mo ako, General. Kakaunti lang ang nanganak si Mir. Kailangan mo na siyang paalisin. Pareho kayong babae. Bakit hindi mo siya maunawaan? Magpasensya ka na sa kanya. Ang lamig talaga. Zhaolin. Ako ang may lagnat. Karaniwan kang matibay ang katawan. Huwag mo nang masyadong i-cover, okay lang. Huwag na kayong mag-away dito. Ako si Zhaolin, ipinagmamalaki ko. Buhay na puno ng digmaan. Proud na akala ko'y matalino. Hindi ko inasahan na magagawa ko para sa isang katulad mo, na may pusong masama at puno ng kasinungalingan. Ang tanging babae na inilagay ko sa aking puso. Sugat na sugat ang katawan. Mas pinili niyang magpanggap na patay kaysa makipag-ugnayan sa akin muli. Hindi ganito. Aking kapatid, ikaw ang pinakamamahal ko. Tawagin ang tao. Dalhin mo siya palabas sa akin. Suntukin hanggang mamatay. Palayain niyo po ako, General. Kapatid na Lin, para sa ikagagusto niya. Sa mababang na yon, gusto niyang patayin ako. Huwag mong sabihin iyan tungkol sa kanya. Ako ay isang ahas at scorpion. Ako ay mapanira. Zhaolin, ikaw ang unang nagbago ng puso. Nangako ka noon, na aalagaan mo ako magpakailan paman. Na hindi ka magpapakasal. Ikaw ang unang lumabag sa pangako. Sige lang. Wala akong ginawa kay Zulian. Ikaw, ang nag-push sa kanya palayo. Kung may dapat mong sisihin, sarili mo ang dapat sisihin. Tumahimik ka. Tawagin ang tao. Ibalik si prinsesa sa harem ng prinsipe. At sabihin mo kay prinsipe ang sinabi ni Xiao Tao kanina. Ng buong katotohanan. Walang kaugnayan si Liu Junmi at ang aking haring tahanan. Muling walang kaugnayan. Paano ito haharapin? Ipagpapasya ng prinsipe. Hindi, Kuya Lin. Hindi mo pwedeng gawin yan. Mapapatay ako ng prinsipe. Yung 10 taon nating pagkakaibigan. Kuya Lin. Tama ka. Ako ang bulag at bingi. Dahil lang sa isang babae. Nang 2 beses kang nasaktan. Karapat-dapat lang sa akin. Alien, alam mo ba, nakamakailan lang ay sobrang abala sa Beijing. Anong abala? Narinig ko na si General Zhao at ang prinsesa. Hindi ko alam kung anong dahilan kaya nagkagulo sila. Galit na galit si General Zhao. Nagsuka ng dugo at nawalan ng malay. Nakabangon. Hinahanap ang tao. Punong-puno ng magnolia ang bakuran. Bakit ang hilig sa magnolia? Maganda ang bulaklak ng magnolia. Maaari rin itong gamitin sa gamot. Pampaalis ng hangin at lamig. Ang magnolia ang pinakagusto ko. Pagdating ng tagsibol next year, gusto kong magtanim sa bakuran. Tinamnan ng magnolia. CJ. Pero ngayon taglamig. Ang mga bulaklak ng magnolia ay hindi maaaring itanim. Lalo na kung magbubunga na sila. Gising ka na. Kamusta? Pero masakit ang sugat. Hindi masakit. Alien.
Nag-aalala ka at inaalagaan mo ako. Natutuwa ako. Ako ang doktor. Dapat lang nailigtas kita. Nakita na ang Ginoong Pambansa, dugo ni Ginoong Xu, ay huminto na. Makakapagpahinga ka ng ilang araw at gagaling ka. Huwag mong takutin ang bata. Maliit na dalaga. Ikaw nga, ang iniibig ng aking puso. Talagang napakaganda, ng magandang dalaga. Hindi ako. Sino ba talaga ang nakatakot sa batang babae? Sige na, ayos lang na walang masyadong problema. Aalis na ako para kunin ang gamot. Mag-usap kayo muna. Yung walang kwentang bagay na to. Isa pa ring unrequited love. Tama na. Kami bilang magulang, kailangan naming tulungan ang aming anak. Maaari siyang turuan. Ito ang bayani na nagligtas ng babae. Pinakamahusay na makuha ang magandang babae. Isipin ko, huwag ka nang umuwi. Dito ka na lang sa akin. Magpahinga ka ng mabuti. Magpagaling ka ng maayos. Sige lang, palakasin ang relasyon. Ang malapit sa tubig ay unang makakakuha ng buwan. Naalala ko noon, para sa ama, ito ang paraan, na nagtagumpay akong makuha. Ang iyong ina. Balik sa usapan. Ang lalaking ito, sa kanyang mahina at may sakit na anyo, ay labis na pinapahalagahan ng mga babae. Ikaw, dapat mong samantalahin ang pagkakataong ito. Narinig mo ba? Uminom si Zener. Balikan natin sa usapan. Yung hitsura niya noong mahina pa siya. Pinakamamahal siya ng mga babae. Pero masakit ang sugat. Siguro kakagaling lang niya umupo. Naapektuhan ang sugat. Huwag kang gagalaw. Pakakainin kita. Matutong na ang bata. Ginoo ng si Zulian. Ginoo'y asawa. Tingnan mo nga ikaw. Inaalagaan mo ang iyong anak. Lahat ay pumayat na. Halika. Ako po ay. Naghanda ako ng ilan. Mga dekalidad na ginseng at bird's nest. Kailangan mong alagaan ang iyong katawan. Masyado itong mahalaga. Hindi ko kayang tanggapin. Hindi ito mahalaga. Kailangan talagang mahalaga ito. Yung anak ko, hindi masyadong masipag. Kailan mo siya aasahan na makakapag-alaga ng apo? Zulian, ikaw ang tagapagligtas ni Zu. Kahit gaano pa siya kabait sa'yo. Hindi ito labis. Mabait na bata. Itong batang ito ay aabala sa iyo. Kami ay hindi na makikialam. Tara na. Ginoong Zengo. Ayan, Gil. Zengo, alam niyo ba, itong babae na hawak ni Xuruzo, sa kanyang palad, ay isang sapatos na, ginamit ng iba. Zulian, ako ang tunay na anak ng langit. Ngunit si Shaolin ay nagdudugo para sa iyo. Ang pagsasaka ng bansa ay itinataguyod ka sa kanyang palad. Ako ay iniwan ng prinsipe. Siya ay isang balo na muling nag-asawa. Hindi ko alam kung anong mga panggagaya ang ginamit upang magpabaliw sa buong tahanan ng duke ng estado, na parang naguguluhan. Tumahimik ka. Hayaan mo siyang magsalita. Zulian, nandyan pa siya sa bahay aliwan. Sino ang nakakaalam kung anong mga kalokohan ang ginawa niya para makapasok sa pintuan ng tahanan ng prinsipe? Hindi ba't ito'y isang malaking kahihiyan? Zulian, ngayon gusto kong maranasan mo.
Ang pakiramdam ng pagiging hinamak ng lahat. Tapos na. Tapos na. Prinsesa. Mali. Dapat ay tawagin kita na Liu. Ikaw ay iniwan na ng prinsipe. Hindi. Hindi mangyayari iyon. Susundo ako ng prinsipe pabalik. Li Ese. Ikaw din bilang babae. Nagsasalita ka pa ng masasakit na salita. Ang iyong edukasyon. Para bang kinain ng aso. Zulin. Sa kanyang husay sa medisina. Naitatag niya ang sarili niyang pangalan. Nakatulong siya sa maraming babae. Karapat-dapat siya. Sa pintuan ng general ng aming bayan. Karapat-dapat siya sa kahit sino. Zulian. Bakit nga? Ikaw na babae sa bukirin. Mas masaya ka kaysa sa akin. Hahayaang mong saktan ako. Anong nangyayari sa'yo? Kapatid na lalaki, Lin. Hindi. Bakit ka, isang kabit, mas masaya kaysa sa akin? Mas masaya ka kaysa sa akin. Bakit naman? Pasensya na. Pasensya na kayo sa abala. Alien. Naiinip lang ako para sa'yo. Ang init ng pagmamalasakit mo. Kung hindi lang ako tinapon. Nabuli ako. Maaari din tayong magkaroon ng ganitong malambot na pag-aalaga. Mabuting bata. Naiinis ka ba? Bigla kong naisip, may mga bagay pa sa bahay na kailangan ayusin. Kaya, babalik na tayo sa bahay. Alyan, alam ko na ang layunin mo ay ang medisina. Upang makatulong sa mga tao, hindi mo kailanman naisip na ikukulong ka sa likod ng isang maliit na espasyo. Ang gusto ko ay na nakatayo sa iyong tabi. Para sa iyo, ako'y magiging kalasag sa hangin at ulan. Upang makapagtuon ka ng pansin. Sa pagtupad ng iyong mga pangarap, ang iyong purong puso ay maaaring umusbong sa buong mundo. Ako'y palaging iyong suporta. Kaya, alien, maaari mo ba akong bigyan ng pagkakataon na maging mabuti, na makasama ka? Totoo ba ito? Hindi ako nananaginip, di ba? Surusu, bakit ang tanga mo? Huwag mo akong pagtawanan. Gusto kita. Oo nga pala. Yung sugat mo, masakit pa ba? Masakit. Sobrang sakit. Kailangan ng yakap ng misis para gumaling. Surusu. Nasaan ang sugat mo sa likod? Walang problema. Hayaan mong niyayakap ka ni misis para gumaling. Alien. Alam kong hindi ka na magpapatawad. Sa akin. Bumalik ako sa maliit na nayon ng Mang. Naayos ko na. Nasunog na bahay. At nagtatanim pa ng paborito mong magnolia. Pagsalakay ng mga barbaro mula sa Hilagang Disyerto. Bukas, pupunta na ako sa Hilagang Disyerto. Kung makakaligtas ako sa pagkakataong ito, babalik ako sa Xiaomang Village. At iingatan ang bahay na iyon. Kung mapapatawad mo ako. Halika, tingnan mo ako. Sa ganitong malamig na panahon, bihira siyang makakita nito. Nahanap niya ang camellia.
Kumusta siya? Nagmamadaling labanan, matapos mapalikas ang mga dayuhang mananakop. Ngunit dahil sa malubhang sugat ay hindi na gumaling. Nahulog sa buhangin ng hilagang disyerto.